Complaining in your mental health. Question. When problems happen, what are the words that come out of your mouth? Pag may problema, ano agad na sabi? Okay, I'll give you a few seconds. Isipin natin, anong nasasabi mo pag may problema? Ay, nako. Ganon. Okay? And did you know, yung mga words na yon ay complaining words. Sa Bible, maraming complaints. Okay? Moses, dinala mo ba kami rito para patayin lang sa desyerto? Moses, hindi na nga kami alipin, wala naman kaming makain. Binigyan ni Lord ng mana, binigyan ni Lord ng quail. O bago mag-quail pa, sabihin, ano ba yan? Puro tinapay naman. O binigyan ng quail naman. Ano ba yan? Merong pagkain, wala namang pantulak. Nagpadala si Lord ng tubig. Kaya alam niyo yung mga tao na pinaalis ni Lord sa promised land through the Israelites. Okay? At isa sa mga pinapaalis niya ay yung mga Angalites at mga Reclamites. Di ba? So, itong premise natin mga kapatid. Complaining damages you mentally and spiritually. Kahit words lang ang sabihin natin, when we speak words, we change the atmosphere. When I say na negative words sa inyo, biglang mag-change the atmosphere. Diba? May magbabago. Okay? When I speak blessing sa inyo, may nababago rin. For the good nga lang. So, the damage you do to yourself kapag tayo ay Angalites at Reclamites, sabi doon, hinders you to flourish and become who you are as made in the image of God. Now, so double check natin yung mga sarili natin. Anong mga words ang sinasabi natin kapag may problema tayo? Kapag katulad ng mga sinabi ninyo kanina, okay, ano ba yan? Tapos may tono, that's complaining. Okay, tuloy tayo. What does complaining do to your mental health? Okay? According kay, who's this? Paul David Tripp, okay? Na ang book ay Why It Matters for Everything We Think, Say, and Do. Sabi niya, your tendency to complain is rooted at a deeper level. Pag tayo ay nagsimulang magsalita ng mga angal na salita, every time we say words of complaint, nagpapakita na may mas malalim pang problema. Yung complaint mo ay tip of the iceberg lamang yan. Pag nasa tayo, at yung sinabi ko ni last time, dapat kasi ganito ginawa mo pag may problema. When we say to people na nagkakamali, dapat kasi ang ginawa mo, that's complaint. Magagawa niya pa ba yun? Itapos na. Hindi na. Kasi tapos na eh. Okay? Here's the bottom line. We complain not because we have a stuff of life problems, but because we have an awe problem. By the way, yung title ng book niya ay awe. Okay, hindi yung oh. Iba yan ha? Oh. Doon sa oh. Paghanga. May problema tayo sa paghanga. Pag may problema na nag-arise at tayo ay aangal agad at ang ibubungad natin yung lahat ng klaseng posibleng problemang mangyari, then kulang tayo sa paghanga sa Diyos. Diba? Ito pa sabi ni Paul Tripp. Our problem is not just what we are dealing with. Yung problema natin, hindi lang yung deep-seated na problem, kundi meron pang iba. More foundationally, here's the thing mga kapatid, listen very carefully.
How our view of God shapes how we see and deal with it. Pag umangal tayo, naku, ang hirap niyan. Ibig sabihin, nakikita mo ang Diyos na hindi kaya ng Diyos yan. Mahirap yan eh. Pag sinabi natin na imposible yan, ibig sabihin yung Diyos natin may limitasyon. Pag sinabi natin na yan na naman siya, ibig sabihin hindi kaya ni Lord na baguhin yung tao na to. Pag sa sarili naman, ano ba yan, nagkamali na naman ako. Ibig sabihin, hindi tayo nakikinig sa Diyos na huwag natin sisihin or i-judge ang sarili natin. Those are just samples, mga kapatid. Okay? Okay, naulit lang. Tingnan nyo pa. Complaining damages both mental and spiritual dimensions. Now, look at this, mga kapatid. Ang desire natin, okay, pause muna tayo dito ng konti. Ang desire natin, magkaroon tayo ng healing. Physically, emotionally, spiritually. Okay? But what happens is this. Kapag ang ating action at ang ating words ay hindi katulad ng gusto nating mangyari, then instead of the healing process na mapupunta natin, papunta tayo sa sinusugatan natin yung sarili natin. Every time we speak negative words. Joke man yan o hindi joke, may dating yan. Ang tandaan natin, jokes are half meant. Kapag nagsasalita tayo ng mga bagay-bagay, may hindi yan totaling 100% joke. Meron yang meaning. Pag sinabi natin na, ay sana all. Okay, tanong ko sa inyo, ang sana all ba ay pag-angal? Sa palagay nyo lang. Sana all. Ay naku, ang galing, nagkaroon ako ng bonus. Sana all may bonus. Pag-angal ba yon? Okay, meron pala ako ditong example sa inyo. Wala, ayok po mag-commercial. Pero here's the ketchup. I have here 2 pieces. Okay, so ito. So, what we do kapag pumupunta tayo doon ay, of course, natin yan. Mayroong part na may punit na yan. Tuloy mo lang. Okay, yan, lalapit ko. So yan, may punit na. And what we do ay binubuhos yan. Okay, yan, wow. Yan na, okay. Now, pag nailagay mo, of course, sasawsaw ka ng french fries o ilalagay mo sa burger. And here's my question. Kapag napunit mo na siya at naisalin mo na, pag napunit na siya at naisalin mo na, pagsasabihin ko sa'yo, Kuya Obet, pakibalik yung ketchup dito sa lagayan. Wala kang ibang gagamitin. Kaya? Okay, so what I mean ay, mahihirapan ka nang ibalik ang ketchup sa loob ng sachet kapag nailabas mo na. Yan ang ginagawa ng complaining. When you complain, you damage yourself and the damage has been done, hindi mo na maibabalik, hindi mo na yun mababawi. You can say sorry. Pero sa na-damage mo, kapwa mo, at anak mo, mister mo, misis mo, churchmate mo, anybody, or sarili mo, pag nasabi mo na, nagawa mo na, you can say sorry. But the damage has been done. So, mental and emotional effects ng complaining, spiritual dimensions, and healing path. Unahin natin yung mental and emotional effects. Ang nangyayari sa'yo mentally ay nagkakaroon ka ng anxiety kapag ikaw ay umaangal. Meron ka ng mabigat na naramdaman, physically man yan or emotionally, nagsalita ka pa, the damage is there. Mentally, mawalan ka ng para may isip na mabuti. Emotions, ano mangyayari? Malulungkot ka. Ikaw ay lolongkot at lolombay. Ba't pa ako malungkot? Magtanong ka, anong pa nga pinagsasabi mo lately? Iba kasi yung naiisip mo, and then naisip mo lang, doon sa naisip mo, and then in-entertain mo, and then sinabi mo pa.
it has mental and emotional effects. Okay? How about the spiritual dimension? Ninanakawan mo ang sarili mo ng love, joy, and peace. Yung fruit of the Holy Spirit naglalaglagan. Okay? Ano ba yan? Laglag ang peace. Sabi ko na nga ba't kaya may problema na naman tayo. Ganito lang tayo lagi. Laglag ang hope. Spiritually, you are depreciating. Okay? Spiritually, you are going down. Tapos hindi ka pa attend ng church, hindi ka pa mag-Bible study, tapos puro ka na lang angal. You are damaging yourself. Even if you say, believer naman ako, may faith naman ako, pero ito ang nangyayari. Sabi ko na nga, ba't you damage yourself. Now, huwag kayong makondemn sa mga sinasabi ko ha. Ang pinupoint ko ay, isipin natin ngayon, ano ang mga negative words na usually lumalabas sa atin, and if you are willing, are we willing to repent from those things para yung healing natin tuloy-tuloy? Hindi yung, of course, gaganon-ganon naman talaga tayo, we're not perfect. Pero iba yung gaganon-ganon ka sa pagganon ka ng pagganon. Okay? Bukod pa doon, eto na, okay? Masami kami na ako nasabi mga parang problematic. Okay? Pagbabalik ta rin natin, kapag ikaw ay umaangal sa tumitigil sa pag-angal, meron ding effect sa'yo yan emotionally and mentally. Kapag feeling mo down na down ka, ayan na naman yung sitwasyon, nakaka-depress, yan na naman, nakakainis, mali na naman ako, pero you begin to sing your song to the Lord. Ano yung, even ako mga kapatid, may mga times na maangal ako. Pero may mga times na yung naiisip ko, nasasabi ko pa. Pero may mga times na hindi ko nasasabi yung angal ko, nasa isip ko lang. Pero nilalaro ko sa isip ko. So, pag ganun ako, Lord, tulungan niyo po ako na yung angal ko, hindi ko na masabi, or hindi ko rin maisip. So, what do I do? What does the Bible say about complaining? Philippians, do all things without grumbling or disputing. Yun. Gawin mo yung gagawin mo na walang angal. Okay? Pag gagawa ka, huwag ka nang umangal. You are depriving yourself of the reward. Kung gagawin mo, huwag ka nang umangal, walang reward doon. Kung gagawin mo, gawin mo na, and gawin mo yan ng masaya. At huwag mo nang i-compare ang sarili mo. Ako lang masipag naman talaga dito eh. Ako, lahat sila tamad. Imbis na sabihin mo yan, gawin mo ng with all your heart. Huwag ka nang umangal. May reward ka. Ito pa yung next verse. Okay? A glad heart makes a cheerful face. Okay? So, what happens? So, ang healing path, make sure yung heart mo ay hindi tahanan ng mga angal, kundi tahanan ng papuri sa Panginoon. Tahanan ng salita ng Diyos. Tahanan ng presensya ng Diyos. At ang sabi dito, the heart of him who has understanding seeks knowledge, but the mouth of fools feed on folly. All the days of the afflicted are evil, but the cheerful of heart has a continual feasts. Wow. So, what is the healing path sa atin mga kapatid? Where's the healing path? The healing path is a heart na si Lord ang nananahan. Salita ng Diyos ang nananahan. And what comes from the heart, the mouth speaks. Kaya I'm praying that we could really, really, really enjoy the presence of God. Okay? Hindi lang yan mind over body. It's the presence of God inside. Pogi. Presence of God inside.